Ikinalugod din ng Department of Justice ang pagkakaaresto kay Mirna Mabanza na anilay naging daan para magkaroon ng pondo ang mga terorista sa nangyaring Marawi Siege. Ayon sa kagawaran, malaking tagumpay ito para sa pagkamit ng kapayapaan at katahimikan sa Mindanao. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita, live. Angelique, malaking hakbang tungo sa kapayapaan at katahimikan ng Mindanao at pagpuksa sa terorismo. Yan ang nakikita ng Department of Justice at ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na tagumpay mula sa pagkakahuli sa isa sa mga designated global terrorist ng United States at hinihinalang taga-suporta ng ISIL o Al-Qaeda sanction sa Indanan, Sulu. Kahapon, February 15, dahil sa pinagsama-samang puwersa ng PNP, NICA, AMLAC at PAOK, nahuli sa Zamboanga si Mirna Mabanza, ang tinukoy ng United States at United Nations na global terrorist. Tinutugis ng Pilipinas si Mabanza hindi lang dahil sa posibleng ugnayan niya sa mga foreign terrorist groups, pero dahil nasa ilalim din si Mabanza ng gray list ng Anti-Terrorism Council ng Pilipinas dahil sa umano'y financing terrorism o pagbibigay ng pera sa Abu Sayyaf Group noong panahon o bago mangyari ang Marawi Siege. Kaya naman, minanmanan si Mabanza gamit ang mga transaksyon niya sa mga money remittances at dito na nahuli ang mga kahina-hinala niyang pagtanggap ng pera mula sa ibang bansa at pagbibigay naman ito sa mga terrorist groups sa Pilipinas. Yung finances na natanggap niya from foreign supporters were used in the Marawi Siege and other ASG activities and anti-government activities when the time na active pa talaga ang ASG sa kanilang campaign against the government. So she's actually on the financing aspect. Base sa investigasyon, tinatayang aabot sa $107,000 ang kabuuan ng mga transaksyon ni Mabanza para sa terorismo. Hinala ng mga otoridad, galing ito sa foreign nationals mula sa mga bansang Turkey, Malaysia, Jordan, Qatar, and Saudi Arabia na sumusuporta sa local terrorist groups. Kaya ang pera hinihinalang napunta sa Abu Sayyaf groups, pambili ng mga armas, pagdala ng mga trailer sa kampo at posible din umanong pagdadala ng foreign fighters para sa Marawi Siege. Sa ngayon, patong-patong na kaso ng paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act at Anti-Terrorism Act of 2020 ang isasampang kaso laban kay Mabanza. Samantala, sinabi naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na ang operasyon ay utos mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ikapapayapa ng Mindanao. Ang pagkahuli naman kay Mabanza ay ikinatuwa din ni Executive Secretary Lucas Bersami. Natuwa si ES kasi sabi nga nila, this is the first successful operation that aside from being high impact, we shows here yung full cooperation, yung collaboration and cooperation of all the agencies nandito. The President already gave us the direction. Sinabi niya na let's join hand in hands para to make Mindanao peaceful. And this is one move na showcases how really the importance of cooperation. Angelique, base naman sa inisyal na investigasyon, hindi nag-iisa itong si Mabanza sa mga illegal na gawain at hinihinalang may dalawa pa siyang kasama na sa ngayon ay tinutugis pa rin ng mga otoridad. At dito naman kay Mabanza, sa ngayon ay nasa kustodiya nga siya ng mga otoridad doon sa Zamboanga, pero tinitignan na ng mga otoridad na mailipat si Mabanza dito sa Metro Manila at pati na rin yung kanyang kaso para nga sa seguridad. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.